Hello fam, 12:30 na ng tanghali ngayon and tayo ay aalis ulit at papunta na tayo ng KVAC. Makakasama natin si Casmers and si Casv dahil magta-try ulit kami fam na mag-apply ng Korean visa para dun sa dalawa. No? Bali second time application na nila ngayon. Yung first time fam na i-share ko yun no, na na-deny sila, but this time magta-try ulit kami kasi gusto rin nila ma-experience yung lamig na weather ng Korea, pati yung snow kung meron. Kaya ayun, magta-try lang ulit kami. Ganun naman 'di ba? Try and try until you succeed. Pero this time, iba na yung gagawin naming application. Ako na yung magsusponsor sa kanila. So, yun yung itatry natin ngayon, fam. Ako yung tatay yung sponsor nila na magfa-fund ng trip nila. So, gumawa kami ng sponsorship letter or letter of guarantee or affidavit of support. Anyway, mamaya, ililista ko sa inyo or i-share ko sa inyo lahat ng mga requirements na ipapasa namin. Para rin magkaroon kayo ng idea kung meron kayong friends or kung ganito rin yung gagawin ninyong proseso na may cousin kayo na mag-a-apply para sa inyo or close relative ninyo na mag-a-apply for you, at least pwede nyo gawing reference itong vlog na ito. Mamaya ko na lang i-share kasi medyo nagmamadali din ako fam. Hanggang 4 lang kasi yung KVAC, 12:30 na ngayon. Daanan ko muna si Casmers tapos punta na tayo ng KVAC. Kumuha na rin ako ng mga bank certificates and statements sa bank kasi supporting document yun since ako yung magsusponsor sa kanila. Anyway, lahat ng details i-share ko na lang mamaya. Okay, so ready na akong umalis. Mauubos na yung aking hand cream fam. Oh. Nagsisisi ako bakit isa lang yung binili ko. Sobrang bango talaga niya. Amoy tangerine. Kaya pag makabalik ako ng Jeju, ito talaga unang-una kong bibilin. Hala, umaaraw na. Ayan, thank you Lord. Kanina ang lakas pa ng ulan kayo ng umaga. Pero ngayon tanghali, ayan, sumisikat na yung araw. Thank you Lord. Anyway, halika na mag-drive na tayo. Daanan na natin si Mers. 20 minutes lang naman yung place nila mula dito. Pero dito ko na siya dadaanan sa bank kasi kumuha na rin siya ng bank certificate. So yeah, let's go fam. Punta naman na tayo ng Kiva. Ayan, nagda-drive na tayo ngayon. Ito na yung ginagawang SM General Trias. One of the biggest SM daw ito dito sa Cavite. So yun lang, daanan muna natin si Mers. Nasa bangko na yata siya. Tapos si Casv ay diretso na. Okay fam, nandito na tayo ngayon sa bangko. Hinintay ko na lang si Casmers, andun siya sa loob. So by the way, i-share ko lang yung ginagamit kong car freshener. Ayan, na-share ko na to nung nakaraan, no? Pero i-share ko na lang ulit ngayon. Kung naghanap kayo ng magandang car freshener fam, ito I highly recommend itong Yugen na car freshener. So set na siya. Meron siyang kasamang ganito na scent. Tapos yung volcanic stone rock, no? Isasabit mo lang siya dyan, tapos papatakan mo lang siya nito. So may dropper naman na siyang kasama. Usually ang pinapatak ko is 2, 1, 2, yan. Tapos sa kabila 1, 2, ayan siya. Ganyan lang siya. Tapos, grabe, talagang mapapabango niya yung buong sasakyan mo. And yung ganitong drops na tagdalawa sa magkabilang side, maabot sa akin ng mga 5 to 7 days yan. Ganun siya kabango. So, ayan siya. Ang scent na nabili ko is Rice. Yung last time na nabili ko nito is Inspire. So, pangalawang bili ko na to fam. Pero yung unang binili ko, parang umabot ng 8 to 10 months yata, no, bago ko nagpalit. So, bumili na rin ako ng bagong volcanic rock kasi set siya pag binili mo online. So, ayan. Kung gusto nyo rin ng car freshener na okay and mabango talaga, try nyo itong product na to. Yugen siya. Yugen car freshener, no? Ilagay natin yung screenshot dito, tapos itatag ko yung product sa baba. Ito na si Casmers. Teka, iangat muna natin yung ating volcanic rock. Yan na siya. Hi guys. Straight from the bank. Nakuha niya yung mga documents niya. Ngayon, may dala din akong PSA fam kasi kailangan yung original na PSA to prove yung aming relationship as magpinsan. So, dalawa yung original na dala ko. Isa for Casmers, isa for Casv. Tapos, gumawa din ako ng letter of guarantee kasi nakita ko to sa Korean Visa Portal. Isa to sa mga forms na ginagamit nila. Check na lang natin mamaya kung magagamit. Pinrint ko rin yung aking visa grant notice just to show them na kasama ako sa trip. Hindi lang ako mag-a-apply ng visa kasi may multiple entry na ako. Tapos photocopy ng passport bio page. So, ito yung copy mo. Tapos, ito yung kay Casv. Pinrepair na rin kasi namin kagabi yung mga papers namin. Lahat nag-print na kami sa bahay. Pati yung kay Casv, inayos na rin namin. Para ready na ngayon. Kahiwalay na folder. Yung PSA, feeling ko, binabalik nila yan. Check na lang natin. Okay, so ngayon, punta na tayo ng KVAC. Time check 1:18 na. 2:16 ang ETA natin. Let's go.
Hello! So nandito na kami fam sa Brittany Hotel. Time check 2:25 na ng hapon. Nihintay na lang namin si Casvi at ready nang umakyat. Alam nyo yung last application pala nila November din last year. So a year after tayo po ay nagbabalik at susubok ulit. Redemption natin to ngayon. Let's claim it. Let's claim it na makapasa. So ito na po ang passport ni Casmers. So nagtatatak yung KVAC sa likod. December 2 na release yung passport nila last time. So ngayon, hopefully, pagka-release, may visa ng kasama. Inisip na nga raw ni Casmers kung saan daw siya bibili ng boots, ng winter coat. Hindi ganito yung impression namin sa Aligaga sila. Oo. Sobrang aligaga talaga sila last time. Tapos sobrang last minute, yung COE ni Mers nagka-problem pa last time. So kailangan pa niyang tumakbo sa office sila dito sa BGC. So ngayon, we came prepared this time and hoping na makapasa. Okay fam, dito na tayo sa KVAC and si Casvi. Anyong. Yan na, review muna bago mag-submit. Okay, ready? Fighting! Ito yung notice nila the visa processing period has been extended to 16 working days as advised by the Korean Embassy. Applicants are strongly encouraged to apply 2 months before their travel date. Ito na po sila, nagdidikit na po ng mga photos. Na-review na yung application, pasok naman sa banga. Okay, bumaba na muna kami fam dito sa lobby kasi isa lang yung pwede umakyat sa taas. Si Casmers na yung nag-submit ng mga application. Pero nag-chat si Casmers ngayon, may mga kulang pa kami. Since magpipinsan kami, diba? Nag-provide kami ng mga kanya-kanyang PSA birth certificates na. Pero kailangan din pala mag-submit ng PSA birth certificates ng mga magulang namin na magkakapatid. So si Mamang, yung father ni Casvi, and yung mother ni Casmers. Silang tatlong magkakapatid. Kailangan din namin isubmit yung PSA. And nandito muna kami sa lobby, magkakape kami. Si Casvi Coffee is Life. Yan ang ka-coffee is life natin. So I'm having iced long black. Tapos si Cas ay flat white. And alam nyo, itong restaurant na ito sa Brittany Hotel, Michelin or Michelin selected pala sila. Diba, recently lang nag-announce ng mga restaurants na selected, Bib Gourmand, Michelin starred restaurants dito sa Manila. Itong origin is probably selected sa Michelin Guide 2025. Kaya pala, ang sarap ng palabok nila. Naalala niyo pang kumain tayo dito last time sa application natin. Ang sarap pala sa palabok nila. Ayan, selected sila. So, na-recognize sila ng Michelin or Michelin. Ako kasi sanay ako tinatawag na Michelin. Pero yung tamang pag-pronounce na ay Michelin. So parang naibahan ka. Nung muna ibahan ako, nasali ako sa Michelin. Yun lang, share ko lang. So, kung mag-apply kayong KVAC, pwede kayo mag-try dito. Kung gusto nyo makatry ng Michelin selected na restaurant dito sa Manila. Okay, andito na ang representative natin, fam, si Casmers. Ang dami naming kulang. Okay, so unang note, fam, kapag pala magsa-sponsor ka ng more than one person, pwede yun i-apply as bundle kasi. So yung applications nilang dalawa, bundle as one na yun. So yung bank certificates, bank statements ko, PSA, pwede palang isang copy lang. Ang ginawa kasi namin 2 sets tag-isa sila. So yun, pwedeng isa lang. So next, para ma-proof yung relationship naming tatlo, kailangan mag-provide ng original PSA ng sponsor, ng dalawang applicant, at the same time, para daw makita dun sa roots na same ng grandmother. Kailangan makita sa PSA ng mga parents natin. Isang- Same yung mga grandmother natin. Kaya kailangan ng Grabe, no? PSA kung sing nung related. Kunyari, yung mother mo, father mo, tsaka mother ko yung magkakapatid. PSA nilang tatlo. Kailangan magtugma yung mga pangalan ng mga mother nila. Na related talaga. Okay. Yun siya. Okay. Third, yung sa COE. So parang meron atang nilabas na advisory na wet sign lahat ng COE. Else, merong mga company na electronic, 'di ba? Dapat daw dun sa may COE indicated na this is generated, ganon. Pero kung wala at ganun talaga, 'di ba, meron ini-email lang na please see attached Yeah. signed Yeah. COE.
screenshot daw yung email, tapos yun yung i-attach dun sa requirements na indicating na yun yung galing mismo sa company, HR. And then, kung wala talagang email, tapos naka-print lang siya na naka-e-sign, gawan daw ng cover letter kung anong reason bakit ganun yung signature sa COE. Okay fam, so yan yung mga kulang namin no. Ngayon, i-share ko na sa inyo ng mabilis lang yung lahat ng requirements na ipinasa namin as applicants and sponsor. Number 1, yung passports nila. Number 2 is the photocopy ng passport bio page. Number 3 is yung passport sized photo. Nagpa-picture si Mers. Ang ganda ng kanyang bagong picture. Si Cass, yung ginamit niya is yung last time pa no Cass. So okay lang din naman, inilaban naman, and tinanggap naman. Okay. Next is yung application form, of course. Yun yung finiloutan natin kagabi. Application form ni Mers, application form ni Casvi. Tapos next is yung PSA birth certificate. Ito medyo complicated kasi kailangan yung PSA birth cert naming 3, tapos kailangan din ng PSA birth cert nung mga magulang namin na magkakapatid. Original ang kailangan nila. Pang-anim is ITR. Pa-ITR ng applicants and ITR ng sponsor. Next is yung bank cert and bank statements. Bank cert nila and statements nila, and bank cert ko and statements ko. So both. Okay. Katulad ng ni-note ko kanina, yung bank cert ko, pwede naman palang isang copy na lang para sa kanilang dalawa na. Okay? Since group application naman siya. Next is yung COE ng mga applicants. Since employed sila, kailangan yung COE nila pero wet sign. Yung explanation ni Mers kanina about sa COE, ayan, na-share naman na kanina yung requirements about the COE. Next is yung visa grant ko. No, kasi hindi na ako mag-apply ng visa dahil meron na po tayo multiple entry na visa. So silang dalawa na lang. Kaya nagpasa na lang ako ng visa grant na paper ko. Next is yung letter of guarantee. Ito na-download ko to from the Korean Visa Portal. Lagay natin yung sample dito. Next naman is yung cover letter nilang dalawa ng mga applicants. Next is yung letter of sponsorship. O diba, aside from the letter of guarantee, gumawa pa ako ng separate na letter of sponsorship. Naka-indicate doon na ako yung magsasponsor ng mga travel costs nilang dalawa. Nilagay ko yung mga dates of travel namin and etc. etc. And then yung proof ng photos namin together. Kasi ang nilagay ko sa sponsorship letter na for travel contents yung gagawin namin sa Korea. So nagpasa ako ng screenshot ng mga YouTube vlogs ko, nakasama sila. Yung mga Hong Kong, Indonesia, Vietnam, Thailand, ayan. So pinasa ko rin yun as proof na nagawa na namin tong year-end travel na to in the past years. No? And then last but not the least, yung data consent form, madadownload nyo rin yan sa Korean Visa Portal. Or kung hindi naman kayo makapag-download, pwede kayong humingi ng data consent form dito. Pipirmahan nyo lang siya, then yun yung isasama nyo sa application. So yun lang fam, I know medyo mahaba yung mga applications no, mukha lang siyang complicated pero madali namang kunin lahat. Challenging lang yung PSA birth certificate talaga kasi kasama pati yung sa parents namin, pero kung makakakuha naman kayo nun, mabilis lang naman yun, magiging okay yung application no. So yun, nagpasa na kami, yung mga kulang ayusin namin tapos ibabalik na lang dito, and then after 16 working days yung result. So hoping na pumasa at mag-grant ang mga cousins natin ng visa. We are positive. Oo. We're claiming it. Ito na yun. Yeah. Okay fam, so that's it for our visa application. Na-share ko na sa inyo kung ano yung mga requirements na pin-repair namin, applicants and sponsor. Sana makakuha kayo ng useful information dito sa vlog na to na magagamit ninyo if plano nyo rin na mag-apply ng Korean visa. Tapos ganito rin yung situation ninyo na applicant tapos may magsa-sponsor, no? So kung meron man kayong mga questions about this vlog, lagay nyo lang yan sa comment section and sasagutin namin lahat ng tanong nyo, no? Para makahelp talaga sa pag-apply nyo ng Korean visa. So hopefully ma-approve na ang mga cousins fam kasi gusto talaga nilang makapunta sa Korea. Gusto nilang ma-experience yung lamig na weather, no? Last year pa pinlano natin pero unfortunately hindi nga natuloy. But this time around, we're claiming na ma-approve ang mga cousins. Babaltaan ko kayo fam kung ano yung magiging resulta. But most likely baka ma-share na natin yan sa Instagram stories, no? Pero December pa naman lalabas yung visa. So matagal-tagal pa. But yeah, update ko kayo fam kung ano yung magiging resulta ng visa application. Okay fam, mission accomplished na tayo dito sa SM Aura. Nabili na natin yung mga kailangan nating bilhin. And ngayon, ready na tayong mag-dinner. So alas 6 na ng gabi. Meron tayong pupuntahan yung Burnin Mimi na restaurant. Recommended yun ni Claudia. Masarap daw yun na K-barbecue restaurant dito sa Makati. So yun yung pupuntahan natin.
Yan sila. Hi. Annyeong. Annyeonghaseyo. Okay, let's go. Kain na muna tayo. Dito na tayo, fam, sa Poblacion. Bern and Mimi. Ang lapit lang pala niya dun sa pinag-food tripan natin. Naalala niyo ba, fam, yung nag-Poblacion food trip tayo ni Nakas? Ilang taon na nakalipas? Siguro mga 2 to 3 years ago. Anyway, may parking sila, Bern and Mimi. So yan, ayan yung parking nila, fam. No. Tapos, dito lang yung restaurant. Bern and Mimi Korean Restaurant. Okay, dito na tayo sa loob ng Bern and Mimi. Simple lang pala siya, fam, no? Pero mukhang authentic talaga. Excited na kaming kumain. Ayun na sila. Hi! Yan yung restaurant. No, simple lang. Pagpasok, parang na-feel ko na ay para tayong nasa Korea na local samgyupsal sa Parang Korea. manifesting talaga ng Parang pinaparamdam na ito na yun. And ito yung maabutan. So, hindi siya Andy. O-order ka ng mga meat. Order tayo. Let's try the soup. Ang sarap ng soup. Seaweed soup. Yung kumakain dito, fam, mga Koreans talaga, no? Kaya daw gano'n na lang yung vibe ng resto sa kanila. Kasi mga Koreans talaga. So, ito na yung mga side dishes natin. Tsaka yung mga dip and sauces. Oh, wow! Order din tayo, fam, ng cold noodles. Ayan. Si customers ang maghahalo. Wow, parang ang sarap ng cold noodles, no? Kasi may gochujang, eh, no? So, itong meat pala na ito ay kotdongsim. Beef siya. Ay, nakita tayo na ni Mercy cold noodles. Panghang. Sarap. Wow. Try natin yung cold noodles. Sarap ba? Surprisingly. Cold noodles pa na. Sarap ng beef. Grabe, ang sarap ng beef. Melts in your mouth. Ang lambot and sobrang flavorful. Love it. Here's a samgyeopsal. Tingnan niyo yung meat nila dito. Pag ang kapal din. Lambot. Kaya tatry nila yung sili. Masarap yan eh. Didip mo siya sa samjang. Order din tayo from Nagalbisal. Ayan. So, napapalit sila ng pang-grill kapag pork and beef. Love it. Sarap. Kamusta so far? Sarap. Okay. Let's try ang Nagalbisal. Lambot. Okay, fam, tapos na tayo kumain. Ano masasabi niyo sa Bern and Mimi? Sarap. 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 Feel na feel. Gusto ko yung sesame leaves ba? Oo. Di ba para siyang perilla leaves? Hala, hindi Ano ko ba pa yun? natitikman yung perilya. Oo, para siyang perilla leaves eh. Ako overall sarap. The Sarap meat din. quality masarap. Yung mga gulay nila fresh. Ganun pa lang yung quality na meat, no? Oo, oo. Guilt-free na sa feeling pag Naks. kinain. Yan, ang gusto ko yung guilt-free. Tapos yung serving, pag tinignan mo kasi parang sa atin na kulang to ang konti. Pero Oo. hindi. Hindi pala. Tapos, yun nga lang, mga ngamoy uso kayo sa Yun lang, loob. Pero very local yung vibe. Ang saya ma-experience. Yun lang kung may lakad pa kayo after nyo mag-samgyup, hindi ko siya ma-recommend. Oo. Kasi mga ngamoy, kayo, usok talaga. Pero yung the quality ng food nila, ang sarap. Ngayon, tayo ay Coffee. Ay, coffee is life. Halika.
So magdadrive tayo. Dito lang around Makati. Magkakape tayo. Hello fam! So nandito na tayo sa Valero. Ayun na sila. So itong lugar na to fam, nabanggit ko na to no, na I used to work sa area na ito. Nung first few years ng aking corporate life, ito ako nag-work. So ito yung mga nilalakad-lakad namin noon. Ayan yung mga Jolly Jeep. Ayan lang yung office namin dyan banda. Brings back memories talaga kapag naglalakad ako dito. Kasi nag-work ako dito for 5 years. Ayan, oh, grabe. Brings back memories. Ayan si Baby Zack, kausap ni Ninay. So may nilalakad kami dito kasi hinahanap namin yung Claudettes kung saan sila lumipat. Ayan ang Paseo Center. Kaliwa tayo dito sa Sidenio. Ito fam, natagpuan namin yung Claudettes. Lumipat na sila dito sa De La Costa pero sarado. Sayang. Masarap yung Cloud9 cake nila dito. Okay fam, tapos na tayo for the day. Ang sarap mag-coffee dito sa Starbucks Reserve sa Valero. Kasi walang tao. Na-enjoy namin ang aming me time. Ngayon, hatid na natin si Casvi. Abot pa siya sa LRT. Ngayon yung LRT, 10:30 na, no? Oh. Dati, nung 9:30. nag-work pa ako dito sa Makati, 9 Cas. 9. Tapos, Tapos dadaan yung tren dyan sa Hilpuyat Station, mga 9:10, 9:15. Todo na yun. Kasi nga, manggagaling pa ng Baclaran. Dati, Baclaran pa yung huling station. Kaya pag ganyan, tumatakbo talaga kami pa ano. Tapos yung di mo makahabol yung beating time. Oo. Ay, sarado na Ang sakit. Nakadaan na po yung Oo. nasa train. Ang sakit. Sasabihin ng guard. Kasi "Ay, mag-jeep ka na. Oo. Harangin ka na ng guard eh. True. Tapos dito pa sa Ayala Avenue, may mga times na ang hirap sumakay ng bus. Lalo na pag mag-out ka ng 6:30. Naku, ang hirap sumakay dito sa Ayala papunta Hilpuyat LRT. As in, punuan. Hello fam, so 10:30 na ng gabi and na-drop ko na sina Casvi and Casmers. Ngayon ay pauwi na tayo. So, i-end ko na muna itong vlog fam. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa vlog dito. Na-enjoy namin yung bonding namin ngayon kasi ngayon lang namin nakasama si Casvi ulit. Kasi the past few weeks, sobrang busy din niya and kami lang nila Casmers nagkakasama, diba? So, yeah, I'm happy na nakapag-bonding ulit tayo with Casvi. So that's it fam, ihan ko na itong vlog. Pag uwi sa bahay, freshen up na lang tayo at pahinga. Anyway fam, before ko end itong vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also kung nagustuhan niyo itong vlog na to, please paki-like nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang yan fam, yung subscribe button sa baba. Malaking bagay na sa akin yan. So yun lang, mag-good night na muna ako and I'll see you on my next vlog. Bye!